Good day mga kapatid. Dito ako ngayon sa Nagpakulaw at mag-interview tayo ngayon ng mga pamilya. So yung interview yung gagawin natin ngayong araw ay kasama po sa attachment ko, no? Sa pagtuturo ng Men's Ministry sa 2nd anniversary sa Sabado. So ang purpose ng interview ay para makita natin o magkaroon tayo ng puso sa pag-abot sa mga kalalakihan, mga katatayan, ay makita natin yung pangangailangan talaga ng mga tatay sa ating Panginoong Jesus. Kaya nawa ay magtagumpay nga ang pag-i-interview na ito at maobserbahan natin kung ano pa ang kailangan ng mga tatay, no? So samahan tayo ng Panginoon. So ngayon pupunta naman tayo sa kabilang ibayo. Titignan natin yung mga pamilya doon na interviewin natin ulit. Okay, tara. Ayos God. So dito sa mga pag-akyat natin dito sa lugar na to, makikita nyo talagang matataas ang kanilang mga bahay. Pero ganun pa man ay talagang binibigyan tayo ng lakas ng Diyos. So ito yung panahon na ano po, katanghalian tapat, mag-alas 12. So sinadya ko talaga na mag-alas 12 para yung mga tatay o yung mga pamilya ay nasa bahay na, para pag sila ay pinuntahan ko ay nandiyan na sila. So yung mga in-interview natin, mga unbeliever, no? Tignan natin kung ano yung magiging perception nila tungkol sa pagiging isang ama. Ano po ang obligasyon niya yung isang tatay, yung paaralin yung mga anak, Paaralin mga anak, arugain, para makatapos sila sa pag-arpa. Yung lahat ng pangangailangan po ibibigay sa kanya. Okay, praise God. So yun ha. Okay, so si tatay naman, anong masasabi mo? Ano ba isang tungkulin na isang tatay? Tungkulin ko sa mga anak ko, pangaralan sila na hindi mapapasama sila ng landas. Yun, okay. Goods. Maganda yung bagay na yun. Yun lang. Ano pa, tay? Dagdagan mo pa. Ilang pagkailangan, papayuhan mo sila ng isa-isa, kakausapin mo sila maayos, Yun. para hindi mo sisigawan sila. Yun. Kasi para nakikinig sila minsan. Okay. So, salamat tayo sa mga bagay na sinabi nyo, no? Okay, so role na ginagampanan ng tatay. So, sa iyong, pananaw, sa iyong pag-iisip, ano bang isa sa mga tungkulin ng isang tatay? Ano pa pangalan mo ulit bago tayo mag-usimula? Ha? Ariel. Si Ariel. Okay, so si Ariel, taga Nagpakulaw, interviewin natin siya tungkol sa kanyang iniisip o pananaw tungkol sa tungkulin o trabaho ng isang tatay. Okay, sige Ariel, ano ba isa sa mga tungkulin ng isang tatay? Siyempre, alagaan yung pamilya. Siyempre. Alagaan, tapos Bigyan yung pangangailangan. bigay pangangailangan. Yun. Siyempre, huwag gagawa ng dahilan para masira yung pamilya. Yun, very good ha. Very good yung bagay na yun. Okay? So, salamat sa bagay na yun at I pray na gawin na isang tatay. Diskarte Pastor. Diskarte. Praise God. Para sa'yo, ano bang tungkulin ng isang tatay? Anhan yung mga anak. Ano? Gabayan. Gabayan. Ano pa? Pag-aralin ng sa eskwela. Pag-aralin sa eskwela. Ano pa? Siya, ituwid sa tamang Ituwid sa landas. wow, praise God. Ayun, ganda, no? Ano pang sa tingin mong naiisip mo? Ano pang dapat? Mapalaki ko ng maayos yung mga anak ko. Meron akong anak na isa talagang wala eh. Okay, pag-pray natin yan na maranasan din ng mga anak mo, yung biyaya nila. Ha? Yung mga anak ko ayos. Meron isa lang. Oo. Okay. Linya ng tahanan. Linya ng tahanan, okay. Ano pa? Pagtatrabaho sir, para may makain ko yung
pagtatrabaho para may makain pamilya mo. Ano pa? Yun lang. Okay, thank you. Ano bang pagiging isang tatay? Ano bang tungkulin niya? Siguro para sa akin, kahit hindi pa ako tatay. Oo, kahit di ka pa tatay. Sa nakikita mo, ano pa dapat? Parang siyempre, kung tatay ka, kailangan yung mga pangangailangan ng anak mo, tapos yung protection, dapat nabibigay mo. Yun, okay. Siyempre, pag may gusto sila, pag-aaral man o pansariling gamit, ganun. Siyempre, nag-anak ka sa parang nagdala ka ng tao sa mundo eh. Okay. Siyempre, kailangan bigay yung mga nila. Kailangan nila. Ayun, okay. Yun lang. Salamat uli ng isang tatay. Turuan niya yung parakihin niya yung anak niya ng maayos. Okay. Turuan niya ng magandang ugali. Okay. Ano pa? Pakita niya yung magandang halimbawa para sa mga anak niya. Wow. Okay to, bago sa akin to. Ano pa? Yun lang. Uli ng isang tatay. Siyempre sila yung padre ng pamilya at Oo. sila yung dapat na bilang isang Kristiyano ba? Hindi, sa yung pag-iisip, ano bang tungkulin ng isang tatay? Para masabi mong, tatay to. Okay. Yung ka responsibilidad mo sila, tapos maturuan mo ng tama, at siyempre ikaw nagbibigay ng pangailangan sa araw-araw. Oh, yun. Okay, yun ang pagiging tatay para sa'yo. Ang pangalan mo ulit muna. Pangalan muna. Beverly. Si Sister Beverly. Ano ba pagiging tatay para sa'yo? Posibilidad sa maging tatay na magtrabaho at maghanap buhay. Maghanap buhay, okay. Sa pang-araw-araw. Pang-araw-araw. Yun lang. Thank you. So, pangalan mo ulit? Wilson. Wilson. So, si Wilson, pakita ka sa natin. Yun, itong poging si Wilson. Wilson, magbigay ka ng ilan. Paano ba maging tatay? O ano ba ang tungkulin ng pagiging isang tatay? Dito, Wilson. Sige dito, Wilson, para marinig natin. Sige. Sige, kahit isa lang. Pagtrabaho siyempre, pag-aalaga sa mga anak. Pag-alaga sa anak, ano pa? Kasi kaso sa kanila. Yun, Pag-aaral. ano pa? Yung paubayan ng mga bata. Yun, praise God. Yun lang. Yun lang. Wow, praise God. Ano ba isang tungkulin ng pagiging ama? Pangalan mo muna. Maricel. Maricel. Ito yung mic natin. Maricel. Tapos? Anong tungkulin ng pagiging isang ama? Tungkulin ng isang ama, gawain sa bahay, Magluluto. Ano pa? Ayan, magtrabaho. Trabaho. Ano pa? Saka, yun lang, taga-kahoy ko sa Taga-kahoy. Matindi pa ng trabaho yung mga tatay dito. Taga-kahoy. Ano pa? maghanap ng pagkain namin pa. Yun. Pagtagahanap ng pagkain nila. Okay, praise God. So, yun lang. Ba't yan para palayo ka ng palayo, ha? Tatay, ano ba ang tungkulin ng isang tatay? Sige. Yung siyempre padre di pamilya. Padre di pamilya, ano pa? Tapos yun, mag-alaga sa mga bata. Amen. Ano pa? Yun na yun. Okay. Sige. So, base sa aking interview, mga kapatid, isa yung bagay na hindi nasasabi ng mga tatay o mga kapatid natin o mga tao na ina-interview natin ay yung isa sa mga pinakadapat tungkulin ng isang tatay ay madala niya yung kanyang sambayanan sa harapan ng Diyos. Kaya napakalaking challenge to sa ating mga kapatid at malaking pagtingin sa mga tatay na dapat talagang dalhin sila sa harapan ng Diyos dahil ito yung magiging pinakasusi para maranasan nila yung generational blessing. Salamat mga kapatid sa Panginoon.